Ang posibleng labanan sa pagitan ni Illumi, Zoldyck at Kite sa Hunter x Hunter ay isang kapanapanabik na pagtatagpo na mag-aharap ng dalawang bihasang non-users na may natatanging kakayahan at personalidad. Si Illumi ay isang master manipulator na gumagamit ng mga karayom sa kanyang nen upang manipulahin ang mga tao at kahit ang kanyang sariling katawan. Ang kanyang nen type ay manipulation na nangangahulugang kaya niyang kontrolin ang mga bagay o tao gamit ang kanyang kapangyarihan. Gumagamit si Illumi ng karayom upang makontrol ang mga tao. Pinapasok niya ang mga ito sa kanilang katawan at nakakakuha siya ng kumpletong kontrol sa kanilang paggalaw. Pwedeng baguhin ni Illumi ang kanyang anyo gamit ang karayom, gaya ng ginawa niya upang mag-disguise sa iba't ibang eksena na nagbibigay sa kanya ng kakayahang magtago o magmanipula ng sitwasyon. Bilang isang Zoldyck, sanay si Illumi sa assassin techniques tulad ng stealth, speed at deadly precision. Mahusay siya sa paggamit ng stealth para supresahin ang kanyang kalaban at pumatay ng mabilis. Si Kite ay isang enhancer na may kakaibang kakayahan sa pamamagitan ng kanyang crazy slots. Sa pamamagitan ng conjuration, maaari siyang lumika ng mga sandata mula sa kanyang kakayahan. At bawat isa ay may iba't ibang katangian depende sa lumalabas na numero sa kanyang slots. Hindi niya maaaring piliin ang sandata kaya't ang diskarte ay batay sa kung anong armas ang lilitaw. Ang crazy slots ay ang pangunahing kapangyarihan ni Kite na nagbibigay sa kanya ng iba't ibang sandata batay sa numerong lumalabas sa kanyang slots. Halimbawa, ang kanyang sight na number 3 ay may malaking kapangyarihan at kaya niyang patumbayin ang isang kalaban gamit ang isang malawak na ampas. Hindi lang umaasa sa kanyang nen ability si Kite. Isa siyang napaka-strategic at analytical na manlalaban. Kaya niyang suriin ang sitwasyon ng mabilis at bumuo ng mga plano upang labanan ng mga mas malalakas na kalaban. Kahit patay na si Kite, posibleng nagamit niya ang postmortem nen na nagbibigay sa kanya ng mas malakas na kapangyarihan matapos ang kamatayan. Kapag nagsalubong ang dalawa, makikita natin ang isang labanan ng estratehiya at kapangyarihan. Si Illumi ay mas nakatuon sa manipulation, habang si Kite ay versatile sa pakikipaglaban, depende sa kanyang crazy slots. Narito ang ilang senaryo kung paano maaaring maganap ang kanilang sagupaan. Kung susubukan ni Illumi na kontrolin si Kite gamit ang kanyang mga karayom, maaaring maging delikado para sa kanya dahil hindi palaging predictable ang armas na lalabas sa crazy slots ni Kite. Kung ang number 3 na sight ang lumabas, maaari ito maging problema para kay Illumi sa laki ng pinsalan nito. Kaya't kailangang iwasan ni Illumi ang malalakas na ampas mula kay Kite. Subalit kung hindi maganda ang armas na makukuha ni Kite, halimbawa isang mas defensively orientated na sandata, maaaring samantalain nito ni Illumi upang umatake ng may presisyon. Kilala si Illumi sa kanyang assassination techniques na ginagamit ang bilis at stealth para mapatay ang kanyang kalaban bago pa sila makapag-react dito. Mahalaga ang analytical mind ni Kite. Kailangan niya mabilis na makahanap ng paraan upang hindi masorpresa si Illumi sa stealth attacks nito. Kung magiging pabor kay Kite ang sitwasyon at mabilis niya mapili ang tamang sandata, maaari niya mapigilan ang diskarte ni Illumi. Isang pangunahing taktika ni Illumi ay ang paggamit ng karayom upang manipulahin ang katawan ng kanyang kalaban. Subalit dahil sa karanasan ni Kite bilang isang mahusay na hunter at sa kanyang strategic mind, maaring mahirap para kay Illumi na makakuha ng pagkakataon na gamitin ang Needle People. Ngunit kung magtagumpay si Illumi na makuha ang kontrol ni Kite gamit ang kanyang mga karayom, maaring mapunta ang laban sa kanyang pabor. Parehong mataas na level ng mental fortitude si Illumi at Kite. Bilang isang Zoldyck, nasanay si Illumi sa pakikipaglaban ng walang emosyon at focus lamang sa resulta ng laban. Sa kabilang banda, si Kite ay isang veteranong hunter na malawak ang karanasan sa pakikipaglaban. Sa mga hindi inaasahang kalaban gaya ng mga Chimera Ant, maaari ito maging isang patimpalak ng kaisipan kung sino ang unang mawawalan ng diskarte sa gitna ng labanan. Ang laban sa pagitan ni Illumi at Kite ay maaaring dumaan sa ilang yugto na nagpapakita ng kanilang natatanging kasanayan sa nen. Kung pag-uusapan natin ang kahusayan sa manipulation, may kalamangan si Illumi dahil sa kanyang kontrol sa karayom at assassin skills. Gayunpaman, ang unpredictability ni Kite sa crazy slots at ang kanyang strategic na pag-iisip ay magbibigay ng hamon kay Illumi. Kung magtatagal ang laban, maaaring maging pabor kay Kite dahil sa kanyang versatility at kakayang mag-adjust sitwasyon. Pero kung makakahanap si Illumi ng pagkakataong gamitin ang kanyang stealth at mapahina si Kite, mas magiging malakas ang kanyang posisyon. Ang pagkapanalo ay magdedepende sa kung sino ang makakakuha ng tamang pagkakataon. Si Illumi na makakahanap ng butas sa depensa ni Kite o si Kite na makakakuha ng perpektong sandata mula sa kanyang crazy slots. Kung ito ay isang laban ng estratehiya at diskarte, maaaring magkaroon ng slight edge si Kite dahil sa kanyang unpredictability at adaptability. Subalit hindi rin dapat maliitin si Illumi lalo na kung makakakuha siya ng tamang pagkakataon
upang gamitin ang kanyang manipulation skills at assassin techniques. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag niyo kalimutang mag-like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming salamat.